Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. Mayor Vicente B. Amante personal na tinanggap ang SGLG marker sa ginanap na SGLG 2024 awarding. Centenarian Law ipinatutupad na sa 2025. City Administrator Larry S. Amante personal na tinanggap ang 2024 BAUSI at High Functional ADAC Awards. Mayora Jem Retuerto Amante dumalo sa Pamana Federation Officers General Assembly. Congressman Loreto S. Amante nanguna sa Joint Committee hearing sa investigasyon ng smuggling at price manipulation sa mga basic goods. Mayora Jem Retuerto Amante nanguna sa formal na pagbubukas ng palarong panglungsod. 6 na RHUs bilang primary care facilities pinagtibay sa 124th regular session ng Sangguniang Panglungsod. Pit Center San Pablo at PhilMec nagsagawa ng test run ng mga farm tractors. Special board meeting ng City Solid Waste Management Board isinagawa. Magandang araw lungsod ng San Pablo, magandang araw San Pableños. Para sa mga balita. Mayor Vicente B. Amante personal na tinanggap ang SGLG marker sa ginanap na SGLG 2024 awarding. Para sa mga detalye, narito si Wilbert Oceana. Personal na tinanggap ni Mayor Vicente B. Amante at CLG 006 Maria Alma L. Barrientos ang SGLG marker bilang pagkilala sa lungsod ng San Pablo na isa sa 5 lungsod sa lalawigan ng Laguna na pinagkalooban ng 2024 Seal of Good Local Governance SGLG. Tumanggap din ng lungsod ng SGLG Incentive Fund sa ginanap na SGLG 2024 awarding na ginanap sa Tent City, Manila Hotel noong December 10. Kasama dumalo ang butihing punong lungsod sa nasabing awarding sina City Administrator Larry S. Amante at kanyang may bahay, Ma'am Michelle Santos. Ako, Bisaya Party List nominee Christine Ann Picasso at mga department heads at assistant department heads ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod. Ang Seal of Good Local Governance ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng Department of Interior and Local Government sa lahat ng mga local government units sa buong bansa. CIO Wilbert Oceana, Balitang San Pablo. Centenarian Law patutupad na sa 2025. Para sa mga detalye, narito si Alan Darwin Paborito. Sa mensahe ni Congressman Loreto S. Amante sa programa ng pagtataas ng watawat noong December 16 sa Mega Capitol Building, Barangay San Jose, ay masaya niyang ibinalita na ang Centenarian Law para sa mga senior citizen sa buong bansa ay may ipapatupad na sa 2025. Ayon sa kinatawan ng ikatlong distrito ng Laguna, makipag-ugnayan lamang sa Office of the Social Welfare and Development ang mga senior citizens na tumungtong sa edad na 80, 85, 90 at 95 ngayong 2024 ay makakatanggap na ng 10,000 pesos. Binahagi naman ni City Population Officer Maylin T. Derequito ang 2 plaque of recognition kay Mayor Vicente B. Amante para sa pagkilala sa kanya at sa City Population Office bilang 3rd Outstanding City Population Officer at City Population Office sa buong Calabarzon. Malugod namang binanggit ni Mayor Vicente B. Amante na sa kasalukuyan ay mayroon ng 2 shuttle buses ang nagbibigay ng free shuttle ride para sa mga pupunta sa Mega Capitol Building at Convention Center. Ayon pa sa butihing punong lungsod, magkakaroon pa ng karagdagan na 6 na shuttle buses. Si Ayo Alan Darwin Paborito, Balitang San Pablo. City Administrator Larry S. Amante personal na tinanggap ang 2024 BAUSI at High Functional ADAC Awards. Para sa mga detalye, narito si Carlo Velasco. Ibinahagi ni DILG Officer Maria Alma L. Barrientos, LG003, Von Gabriel Eugenio,
at CADAC Focal Person Purificación Morales, kay City Administrator Larry S. Amante ang mga natanggap na parangal ng lungsod ng San Pablo noong December 16. Binigyan ng high functionality rating ang lungsod sa 2024 Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children at high functional LGU-ADAC sa mahusay na performance at implementasyon ng anti-illegal drugs programs. Ang mga parangal na ito ay pagkilala sa natatanging mga proyekto at programa ng pamahang lungsod sa pamumuno ni Mayor Vicente B. Amante, CIO Carlo Velasco, Balitang San Pablo. Mayora Jem Retuerto Amante dumalo sa Pamana Federation Officers General Assembly. Para sa mga detalye, narito si Lloyd Arias. Nagsilbing espesyal na panauhin si Mayora Jem Retuerto Amante at mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod sa masayang General Assembly at Christmas Party ng Pamana Federation Officers ng lungsod ng San Pablo na ginanap sa Amihan Events Place, Barangay San Jose noong December 10. Ang nasabing activity ay sa pamumuno ni Office of the Senior Citizen Affairs sa pamumuno ni OIC OSCA Head Arthur Almario at Administrative Officer 3 Josie Velasco at mga OSCA staff. Kaya lubos ang pasalamat ng mga senior citizen ng lungsod kina Mayor Vicente B. Amante, Congressman Loreto S. Amante, Mayora Jem Retuerto Amante, ako Bisaya Party List Nominee Christine Ann Picazo, Vice Mayor Justin G. Colago at City Administrator Larry S. Amante sa suporta at pakikisa ng masayang pagdiriwang. CIO Lloyd Arias, Balitang San Pablo. Congressman Loreto S. Amante nanguna sa Joint Committee hearing sa investigasyon ng smuggling at price manipulation sa mga basic goods. Para sa mga detalye, narito si Dean Almanza. Isa si Congressman Loreto S. Amante sa namuno sa Joint Committee hearing noong December 11 ng Committees on Ways and Means, Trade, Industries, Agriculture and Food, Social Services at Special Committee on Food Security. Ayon kay Congressman Amante, kailangan na ng sense of urgency at agarang aksyon sa lahat ng national agencies na kabilang sa Murang Pagkain Super Committee. Binigyan din ni Congressman Amben ang pagpapaigting ng investigasyon sa posibilidad na smuggling at price manipulation sa basic goods at essentials commodities. CIO Dean Almanza, Balitang San Pablo. Mayora Jem Retuerto Amante nanguna sa formal na pagbubukas ng palarong panglungsod. Para sa mga detalye, narito si Cedric Carandang. Pinangunahan ni Mayora Jem Retuerto Amante ang formal na pagbubukas ng palarong panglungsod noong December 10 na ginanap sa San Pablo City Central Gymnasium na nilaukan ng mga student athletes mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod ng San Pablo. Nanguna rin sa nasabing event sina Schools Division Superintendent Girly M. Ilagan, OIC Assistant School Division Superintendent Annalisa D. Banayo, at Curriculum and Implementation Division Chief Vincent Emmanuel L. Ilagan. Dumalo rin sina Vice Mayor Justin G. Colago at Councilors Angie Yang, Carmela Acevedo at Richard Pavico. CIO Cedric Carandang, Balitang San Pablo. 6 na RHUs bilang primary care facilities pinagtibay sa 124th regular session ng Sangguniang Panglungsod. Para sa mga detalye, narito si Cedric Carandang. Pinagtibay sa 124th regular session ng Sangguniang Panglungsod noong December 16 ang license to operate ng mga rural health units ng Bagong Pook, 2D, Concepcion, Del Remedio, Santa Maria at Santo Cristo. Bilang mga primary care facilities, utilization of PhilHealth capitation received from the Philippine Health Insurance Corporation at implementing the zero open defecation in all barangays. Inaprubahan naman ang mga barangay budgets ng San Pedro, Bagong Pook, San Diego, San Gabriel, San Francisco, 4B, San Marcos, Soledad at 7C. Pinagtibay rin ang deed of usufruct sa pagitan ng SPC Water District at sa private sector partner at ang deed of donation sa Barangay 3D. Pinagtibay rin ang ilang pagbati kay John Heron Sandoval ng Barangay San Buenaventura na ginawaran ng Best in Transition Edition sa ginanap na Asia All-Star Influencers Award 2024 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa CDRRMO na ginawaran muli ng Gawad Kalasag Award at sa City Population Office na ginawaran ng 3rd place sa Best Population Office in Calabarzon
at kay Miss Maylin T. Derquito na Best Population Officer. CIO Cedric Carandang, Balitang San Pablo. PITS Center San Pablo at PhilMec nagsagawa ng test run ng mga farm tractors. Para sa mga detalye, narito si Eira Diaz. Sa pangunguna ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization at sa pakikipagtulungan ng PITS Center San Pablo, ay nagsagawa ng test run at inspection ng dalawang farm tractor PTO disc flow noong December 13. Ang dalawang farm tractors na iginawad sa Isidro Rice Farmers Association at Sapa San Antonio Rice Farmers Irrigator Associations ay sa ilalim ng RCEF Mechanization Program. CIO Eira Diaz, Balitang San Pablo. Special board meeting ng City Solid Waste Management Board isinagawa. Para sa mga detalye, narito si Lloyd Arias. Ginanap ang isang special board meeting ng mga miyembro ng City Solid Waste Management Board noong December 12 upang talakayin ng mga kasalukuyang kalagayan ng Resource Recovery Facility sa Sitio Balok sa Barangay San Ignacio. Kasama rin sa mga tinalakay sa nasabing pagpupulong sa sitwasyon ang koleksyon ng basura at gagawing 10-year solid waste plan, dumalo ang mga kawani ng Alterna Verde at sina Councilors Carmela Acevedo, Francis Calatrava, Senro Dennis Ramos, Red Cross San Pablo City Administrator Dory Cabela at mga kawani ng Solid Waste Management Office, City Planning and Development Office, City Information Office at iba pang miyembro ng board. CIO Lloyd Arias, Balitang San Pablo. Para sa karagdagang impormasyon ay follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. Manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo. Ito pa rin ang tagubilin ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Colago at ang bumubuo ng Sangguniang Panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador Larry S. Amante, Serbisyong Mayniti, San Pableño, ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Ako si Paul Nixon Jonglay, ang inyong Information Officer 1, para kay Gali Galicia, ang inyong City Information Officer. Magandang araw, ito ang Balitang San Pablo.